Ang simpleng ulam. Kalabasa with sitaw. And ang sahog natin ay crab. Alimango po yan. So, hindi ko na nabidyohan kanina kasi nakipagbuno ako dito sa crab ko na buhay pa. Pasalubong yan sa akin na pipinang crab from Bicol. So, lagyan natin siya ng konting asin. Konting asin lang para magkalasa. Huwag na natin damihan ng asin. Bawal. Mas maganda yung sakto lang. Para kung kulang, mamaya titikman natin. Diba? Unang gata lang yan, kaya ganyan. First gata. Hintayin natin siya hanggang sa maluto yung gulay. Pag naluto yung gulay, meaning luto na rin yung crab. Madali lang naman maluto ang crab. It's because steam mo nga lang yan, luto na yan eh. Pero, ayan, takpan natin siya. Para yung init hindi lumabas. Para mabilis maluto ang ating niluluto. Ayan, tsakulin natin yung ating niluluto. Haluin natin. Para maging equal ang luto. Dapat hinahalo. Anitang lang lagayan ko. Kunti lang naman ito. Maraming niluluto na sasayang, napapanis. Hindi nakakain. I'm sure ko lang ang kakain ito. Ewan ko sa anak ko. Hindi siya masyadong mahilig sa crab. Hindi ko naman kasi siya sinanay sa crab. Bibihira ako magluto ng crab dahil bawal yan sa high blood. Pero dahil nabigyan tayo ng crab, kaya yan, niluluto ko siya ngayon. Diba? Malapit na siyang maluto. Konting-konti na nang luto na siya. Mga gulay naman, hindi siya ganun tagal lutuin. So, mayroon ako dito, lagyan natin siya ng isang sili. Ang laki ng sili, no? Masarap yan kasi yung aroma niya nahalo sa gulay. Baka sabihin nyo, hindi magata yung gata ko ha. Pero ganyan talaga yung nabili kong gata. 40 pesos na nyo, ganyan na yun. So, mamaya iaad natin yung kakang gata. Natin siya ng magic syrup. Hindi natin ibuhos lahat. Okay na yan pampalasa. Luto na siya, oh. Luto na yung gulay. Okay na yan, actually. Okay na yan. So, meaning luto na siya. So, dahil luto na yung gulay natin, i-add na natin yung kakang gata. Mahirap naman yung video ng hawak-hawak mo pa yung camera. Ayan. Puhos na natin. So, ayan na siya. Nilagay na natin yung kakang gata. Haluin natin. And then, takpan ulit natin. Balikan natin after ilang minutes. Tapos, okay na yan. Luto na ang ating gulay. Kaya at this point, ang niluluto na lang natin talaga yung kakang gata. So, pag nagagata kayo ng ganyan, kailangan yung galaw-galawin siya para hindi magbuo-buo. Lalo yung unang kulo. So, ginagalaw-galaw po yan para hindi magbuo-buo. Yun ang turo sa akin ng ninuno ko. Ninuno talaga yun. Ayan, no? Ang daming sabaw ng ginataan ko para siyang sinigang. Pero okay lang yan kasi naparami kasi yung nyog na nabili ko. Yung gata. Malaki yung kasi sa kanila ko na pinanggagata yan. Hindi ako ang nagata yan. Kaya hindi ko natansya ang dami. Anyway, okay lang yan. Sabaw lang ulam na. Pwede naman yan eh. Kung ayaw ng sabaw, alisin nyo. Kunin nyo na lang yung laman.
wala na tayong magagawa, nandiyan na yan. So, ang pinaka-the best na lang yan is alisin ng sabaw, ting kakain kayo. Kaya na lang natin siyang konting maluto, and then okay na. Diba? Yan na yung ating ginataang crab. Ayan. Dahil na parami ang ating sabaw, paiigahin natin siya ng konti. Di baling madurog yung kalabasa. Masarap naman yan yung sumahalo yung lasa sa sabaw. Ako kasi ang tipo ng tao na hindi talaga ako makikalabasa. Pero once na gumawa ako ng pumpkin soup, masarap naman siya. So, nakakain ko siya. Lalo na pag nasama dito sa sabaw. So, okay na yan. Yung sustansya, makakain pa rin natin, mapupunta pa rin sa atin. Dahil sabaw, naado na yung vitamins or sustansya ng ating vegetables. So, ayan, hanggang dito na lang ang aking video kasi okay naman na to. Okay. Mamaya niyan, paiigayin ko lang ng konti, tapos hanguin ko niya. Okay. Bye-bye. Thank you for watching. So, ito na po siya, ang ating ginataang crab with kalabasa. Ginataang kalabasa, sitaw, at crab. Ayan, di ba? Ang sarap, umuusok-usok pa. Ayan, tingnan niyo, oh. Di ba? Sarap. Sabihin niyo overcook yung gulay. Okay po yan. Ganyan po ang gusto ko. Nasa inyo po yan kung ano ang mas prepared nyo. Kung prepared nyo na half cook, ganun po ang gawin nyo. Kapag naman po kagaya ko, mahilig po ako sa overcook or sa lutong-lutong gulay, ganyan po ang gawin nyo. Anyway, sa sabaw naman po, dahil kanina na parami ang ating sabaw, kayo na po ang mag-adjust. Sa pagluluto po, wag lagi tayo magre-rely sa napapanood natin or sa mga nakikita nating mga ingredients. Nasa inyo pa rin po yun kung paano, kung gaano karami, at kung paano nyo lutuin. God bless everyone. Thank you for watching.